Biglang na-realize ng lalaki na tila ang kanyang anak na babae ay tunay na kanyang asawa. Ngunit totoo nga na ang kanyang asawang gumagamit ng katawan ng kanyang anak na babae. Sa pagkawala ng asawa, tinitigan niya ang mukha ng kanyang anak na babae. Ngunit tumigil pa rin siya. Hindi niya magawang saktan ang katawan ng kanyang anak na babae, kahit na pinayagan siya ng asawa. Ngunit ito ay nagdulot ng panghihinayang sa katawan ng asawang puno ng galit. Lalo na siyang hindi makayanan ang ganitong mga araw. Hindi maiwasang magkaroon ng ibang pag-iisip. 2 buwan na ang nakalipas. Kasama ni Pinji ang kanyang asawa at anak na babae sa pagbabalik probinsya. Sa pagbabalik, ang bus ay naaksidente sa daan. Dahil sa pagod na pagmamaneho ng driver, nahulog ang buong bus sa bangin. Nang dumating si Pinji sa ospital, siya ay nakahabol sa huling pagkikita nila ng asawa. Pagkatapos ay pinagsama niya ang kamay ng mag-ina. Sa harap niya, ang asawa ay huminga ng huling hininga at lumisan. Direkto. Ang biyenan ay biglang nawalan ng malay. Pagkatapos umalis ng lahat, nagising si Nami, ang anak. Si Hikiki ay nagmadali para tingnan ang kalagayan ng anak. Pinasasalamat niya na mukhang maayos pa ang kalagayan ng anak. Ngunit nang bumangon siya para hanapin ang doktor. Hintay ka muna, Hikichi. Ako ito, Direkto. Anong sinasabi mo? Nami. Hikichi, ako si Naoko. Ang libingan ng asawa ay tuloy-tuloy. Ngunit si Pinji ay wala sa sarili. Akala niya na naaksidente ang anak at nasugatan ang ulo. Ngunit hindi niya inaasahan na alam pala ng anak ang unang pagkikita nila ng asawa. Pati na ang eksena sa kama. Hindi niya maintindihan kung bakit nangyari iyon. Nagsasalita siya mag-isa sa harap ng bangkay ng asawa. Nakita ng mga kamag-anak at kaibigan na dumalaw. Iniisip nila na sobra lang si Hikichi sa pagdadalamhati. Sabihin mo sa akin, buhay ka pa ba? Direkto. Direkto. Hindi niya kinaya na sabihin sa iba ang kakaibang kalagayan ng anak. Sa huli, walang maniniwala kahit na sabihin ko. Ganito na nga, si Nami ay tila walang anumang pinsala. Siya ang tanging nabuhay sa pangyayaring iyon. Pagbalik sa bahay, ang mga kilos ni Nami ay labis na kakaiba. Gagayahin niya ang kanyang asawa sa pag-aalaga ng mga halaman. Parang asawa niya, siya ay magpapalabas sa kanya para sa trabaho. Pati ang pagangat ng mukha at paghawak sa baba niya. Ito ay mga kilos na karaniwang ginagawa ng asawa. Kailangan niyang maniwala na iyon ay tunay na asawa. Kaya't pumunta siya sa aklatan upang magbasa ng mga aklat. Natuklasan niya na mayroon nga palang katulad na kaso. Sa puntong ito, lubos na siyang naniniwala. Ngunit nagdudulot ito ng pangamba. Ang katawan ng anak, ang isip ng asawa. Kaya sino nga ba ang namatay? Ang kanilang buhay ay agad na bumalik sa normal. Walang nakakaalam kung saan napunta ang kamalayan ng anak na babae. Babalik ka ba? Si Chico ay gumamit ng katawan ng anak upang ipagpatuloy ang pag-aaral. Sa edad na 40, muli niyang naranasan ang panahon sa paaralan. Tunay na masaya. Sa labas, siya si Zhou Nami na anak. Sa bahay, siya si Choco. Walang takot niyang papasok sa banyo para tulungan sa pag-scrub ng likod. Walang pagsalang na nag-uusap sila ni Hipingji tungkol sa mga mahihiyang paksa. Sa kaibahan, si Hisuke ay palaging tila hindi natural. Ngayong araw, bigla na lang sinabi ni Choco na gusto niyang mag-aral ng mabuti para makapag-college. Parehong para sa aking anak na babae at sa aking sarili. Ayaw niyang sayangin ang pagkakataon na muling mabuhay. Bagaman mayroong pakiramdam na iniwan sa likuran. Ngunit si Pingji ay pumili pa rin na walang kondisyon na suportahan siya. Labis na masaya si Choco matapos makatanggap ng suporta. Sa wakas, napansin ni Pingji na medyo maikli na naman ang uniforme ni Choco. Ngunit sinabi ni Naoko na ito ay normal. Kitang-kita na siya ay lubos ng nakakaangkop sa buhay bilang si Nami. Sinimulan na ni Choco ang pagpupursigi sa pag-aaral. Bagaman ang kamalayan ay sa kanya. Ngunit ang isip ay ng anak. Ang mga marka sa pag-aaral ng anak ay laging maganda. Kaya't matapos ang kanyang pagsisikap, madali niyang naipasa ang kolehiyo. Ngayong gabi, upang ipagdiwang ang kanilang dalawa, sila'y uminom ng kaunting alak. Lasing na si Naoko nang makauwi. Iniisip ni Hikichi na tulungan siyang hubarin ang kanyang damit. Ngunit nang makita ang maturong katawan ng anak na babae, tumigil siya ng may katinuan. Gayunpaman, biglang hinila siya ni Chico patungo sa kanya. Sa katunayan, nagpapanggap lang siya na lasing. Matagal nang hindi nagkaroon ng pribadong oras bilang mag-asawa. Labis siyang umaasang makapagkasama si Hikichi ng kahit ano. Baka mas mabuti kung tatakpan ko ang aking mukha. Hindi ako gagawa ng ingay. Ngunit hindi ito angkop sa katawan ni Monami. Pagkatapos ay hayaan mong gamitin ko ang Z para tulungan ka. Huwag mong sabihin yan, ikaw pa rin si Naomi ngayon. Hindi pumayag si Hikichi, kaya't hindi maiwasang mawalan ng pag-asa si Chico. Sinabi niya na sa susunod ay matutulog na siya sa kwarto ng kanyang anak na babae. Sumangayon na rin si Pingji. Mula ngayon,
Tila may nadagdag na hindi nakikitang hadlang sa pagitan ng dalawa. Si Hiroshi ay nagdala ni Naoko sa bahay ng kanyang ina. Ang pamilya ay nagdiriwang dahil pumasa si Naomi sa kolehiyo. Walang nakakaalam na si Nami ay si Naoko. Hindi rin nila plano sabihin sa iba. Gusto ni Naoko na alagaan ang kanyang ama bilang pagpapakita ng pagmamahal. Ngunit isang salita ng kanyang ama ang nagpabago ng kanyang pananaw. Naomi, lumaki ka na rin. Kaya kung makakahanap ulit ng bagay na babae ang iyong ama, lahat tayo ay magbigay ng kanilang pagbati, okay? Sa di malayong hinaharap, nagsimula na ang buhay kolehiyo ni Naoko. Isang masayang at makulay na kolehiyo, na agad niyang minahal. Nakilala niya ang mga bagong kaibigan. Sumali siya sa iba't ibang klase ng organisasyon sa paaralan. Kumpara kay Hiroshi na tila nasa pagtanda na. Gayunpaman, araw-araw pa rin uwi si Naoko sa bahay, upang maghanda ng hapunan para kay Hiroshi. Gayunpaman, naakit si Naoko sa sailing club, na kanyang kinakagiliwan. Nagtawag pa ito sa kanilang bahay ng gabing iyon. Sinagot ni Hiroshi ang tawag, at narinig na isang lalaki ang naghahanap kay Naoko. Hindi na siya nakatutok sa panonood ng TV. Nakita siya si Naoko na tumawag ng halos kalahating oras. Hindi niya napigilan ang sarili na umakyat sa pinto at makinig ng palihim. Ngunit siya ay nahuli ni Naoko. Galit na iniwan niya ang isang linya. Ikaw ang asawa ko, bago siya umalis ng galit. Ang biglang lumitaw na lalaki ay nagpabahala kay Taira. Kaya kinabukasan, habang si Naoko ay wala sa bahay, pumasok siya ng lihim sa kwarto ni Naoko upang hanapin ang mga impormasyon tungkol sa lalaki. Sa wakas, nakita niya ang maraming larawan nila na magkasama. Sa oras na yon, bigla niyang nakita si Naoko. Siya pa nga ay umuwi sa kotse ng lalaki. Lalo niyang naramdaman na may mali sa inasal ni Naoko. Kaya't naglagay siya ng nakikinig sa ilalim ng telepono. Si Naoko ay nasa telepono sa silid. Siya rin ay nakakarinig ng kanilang usapan ng palihim. Totoo nga, narinig niya ang paggabi ng lalaki kay Naoko ng gabing iyon. Bagaman hindi agad sumangayon si Naoko. Ngunit hindi rin niya tinanggihan. Sinabi ng lalaki na maghihintay siya kinabukasan sa dating lugar. Naghintay siya hanggang sa dumating siya. Huwag mong hintayin na may sasabihin pa si Naoko. Agad niyang ibinaba ang telepono. Kinabukasan, patuloy na binabantayan ni Taira si Naoko ng palihim, upang makita kung pupunta ba siya sa kanilang pagkikita. Sa wakas, narinig niya ang tawag ni Naoko at ng kanyang kaibigan. Hindi niya inaasahan na para makapunta sa date, kasama ang lalaki. Siya ay nagpapagamit sa kaibigan para magtago. Kailangan kong makipagkita kay Asakawa. Babalik ako mamayang gabi. Bagaman siya ay galit, hindi niya pinigilan si Naoko na lumabas, dahil alam niya kung saan sila magkikita. Kaya't mas nauna si Naoko sa kapehan. Noong unang nagkita ang dalawa, agad siyang lumapit sa gitna nila. Ano ang pangalan mo? Kaya ikaw si Soma. Oo, ako ang ama ni Samami, at hindi ka na niya makikita. Ganito naputol ang kanilang date. Pagbalik sa bahay, agad na tinungo ni Naoko ang telepono. Natuklasan niya ang nakatago na nakikinig sa ilalim. Galit na binasag ang nakikinig. Galit na tumakbo pabalik sa kwarto. Kapag sumunod si Pinji, tinanong kanya, hindi ba't nakakahiya? Tinanong ni Soma kung bakit siya pumunta. Sinabi ni Naoko na ito ay upang linawin ang mga bagay sa mga lalaki. Sa susunod, lumayo ka sa kanya. Hindi naniniwala si Hisuk. Sabihin mo sa kanya na pwede siyang hindi pansinin. Wala na ba akong privacy? Wala na ba akong karapatan na gawin ang mga bagay na gusto ko? Gustong pag-usapan ni Naoko ang tungkol sa personal na privacy. Dapat nga bang magkaroon ng mga opposite sex na kaibigan na kailangang itago sa pagitan ng mag-asawa? Hindi ako lumalabas at magsaya. Tinanggihan ko ang lahat ng nagtangkang ipakilala sa akin ng girlfriend. Napakadakila naman. Mawawala na ba ng tuluyan si Direk? Kailangan ko na lamang mabuhay bilang Naomi. Sana ay mamatay na lang ako ng tuluyan. Ginagamit ang katawan ng anak na babae. Si Kazuko ay tiyak na hindi na mabubuhay tulad ng dati. Marahil ito rin ay kanyang pagkawalang magawa. Pagkatapos magaway, si Hisuk ay nagpunta mag-isa upang uminom ng alak. Pagbalik sa bahay, pareho na silang nakapagayos ng kanilang emosyon. Sa simula ng kama ay away, sa dulo ay pagkakasundo. Si Kazuko ay muli na nagtangkang mag-usap tungkol sa bagay ng mag-asawa. Ito ay upang gawing mas malapit sila sa isa't isa. Sumangayon si Hisuk, pero nang dumating ang oras na gawin ito ng totoo, si Hisuk ay muli na nagbigay ng palusot. Tumingin sa walang ekspresyong mukha. Sa pagtingin sa mukha ng kanyang anak na babae, siya ay magpapatuloy sa anumang paraan, at ang kanyang pagkukulang ngayong pagkakataon. Nagpasya si Chico ng matindi. Kung magpapatuloy ito, pareho silang hindi magiging masaya. Kaya naman sa araw na yon, ginising si Hisuk mula sa kanyang lasing na panaginip.